Tamad ka bang magdilig ng iyong halaman? O kaya naman wala kang oras upang paglaanan ito ng panahon? Kaya ang nangyayari sa iyong mga gulay ay nalalanta, natutuyo dahil hindi nadidiligan. Well, ka-farmers, sa video na to na ituturo ko sa iyo masosolusyonan ng iyong problema. Hello mga ka-farmers, sa mapagpalang araw ulit sa ating lahat at welcome back ulit dito sa DDT Nature Farm. Nakaraan, pinakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang aking DIY hydroponics gamit yung kawayan. At ngayon naman ay tuturo ko sa inyo kung paano magtanim ng pitsay sa paso nang hindi mo na kailangan diligan. Ang tawag dito mga ka-farmer ay self-watering. So kung baguhan ka sa aking channel, i-encourage kita na mag-subscribe. Click mo yung subscribe button kung magawa tayo ng mga video about sa gardening. At kapag nagustuhan mo naman ang ating video, paki-like na rin. Sa paggawa natin ng self-watering, mga pit bottles, ang una natin gagawin ay bubutasan muna natin yung kanyang takip. Mga farmer, kailangan may takip. Kung walang takip na, pwede na siguro yung bato yung pantakip natin doon. Then puputulin natin sa gitna at baliktarin natin. Yan mga farmer, bubutasan natin. Yung label na binubutasan na yan ay hanggang dyan lang yung aabutin ng tubig kapag nagdilig tayo. Pag sumubra dyan, aawas na. At itong butas naman na yan mga farmer, kung bakit dyan, kasi dyan natin ilalagay yung tali kabilaan. Kung bakit dyan yung butas, para hindi malaglag yung sa ilalim na lalagyan ng tubig at yung sa ibabaw naman na dyan nakalagay yung lupa. Then tatalian po natin mga farmers. Mas maganda gagamitin yung pantali ay matibay upang mas matagal nating gagamitin. Okay, yung kanyang bibig naman ay ipinapasok lang natin yan sa kawali upang maging pantay at hindi matalas. Yan din ginagawa natin upang yung mga plastic na yupi, kapag ininit natin yung kanyang bibig at naging ganyan, nagiging bilog ulit siya. Ngayon susubukan nating lalagyan ng tubig. Okay, so ang umagos na yan, yung tumutulo na yan na tubig, yan ay hanggang dyan lang yung level ng tubig. Once nawala na ang yung pit bottle, hindi mababasa. Ngayon naman, paglalagyan po natin ng ating mga soil medium, ang gagamitin po natin ay carbonized rice hull at itong vermicast. Sapagkat ang carbonized rice hull ay maganda, napakabuhaghag nito at kapag diniligan mo ay mabilis lang matutuyo at hindi magkakaroon ng clog yung tubig. Ito namang vermicast ay napakataba kapag in-apply natin sa ating halaman. Pero kapag hindi mo ito hinalo carbonized rice hull, ang mangyayari ay nagkakaroon ng water clog. Okay, so dapat i-mix natin itong dalawa. So ang mixture natin ay 50-50. Ayan ka-farmer, nagkakaroon ng water clog. So hindi didiretso yung tubig sa ilalim kasi nga yung vermicast ay hinaharangan niya yung tubig para pumailalim. Pero kung may carbonized rice hull, napakaganda. Napakaganda mga ka-farmer. Ang ratio ng vermicast at carbonized rice hull ay 50-50 sapagkat itong carbonized rice hull ay tumutulong sa mga ugat ng ating pitsay upang maka-absorb ng nutrients. At ito namang ating vermicast ay napakayaman sa sustansya, kaya the best silang dalawang pagsamahin. So hindi siya mahirapan na magparami ng kanyang ugat at the same time mabilis na lumaki yung ating mga halaman. So ang susunod natin gagawin ay ipiprepare na natin yung ating self-watering bottles. Katulad na sinabi ko sa inyo, pinangkuha ko lang ito sa gilid ng dagat at marami akong nakuha. Ngayon dapat natin siyang i-cut sa kalahati. Din yung dulo niyan papainitin natin sa kawali. Okay? Ngayon lalagyan na natin siya ng pinaghalong vermicast at carbonized rice hull. Mga farmer, yung paglalagay ko niyan ay hindi ko pinupuno agad. Yan ay para madagdagan pa natin ng lupa kung kapag lumaki yung pitsay. Hanggang ganyan lang sa may bandang kalahati. Mga 2 inches pa yung iiwan ninyo sa bandang itaas. Okay? So kapag lumaki na yung pitsay natin, may natitira pang space para dagdagan natin ng halaman ng lupa. At doon sa ilalim,
sakto rin yung ugat ng pizza ay makakabot doon sa ilalim ng ah, sa may tubig. Okay? So, matapos natin mga ka-farmer, lagyan ng mga lupa yung ating mga self-watering bottles. Ang susunod po natin gagawin ay kukuha na po tayo ng seeds nitong pitsay. So, ang ginamit po natin na seeds dito ay yung pavo na species ng pitsay. So, ito tanim natin yan dito sa bottles. Directly po, hindi na po natin siya ipupunla. Ang lagay po natin ay tigda dalawa po na seeds. Okay? Para po mamatay man po yung isa, ay may isa pang mabubuhay. Subalit kapag dalawa po sila yung nabuhay ng maayos, so hintayin lang po nating lumaki at kukunin natin yung isa at isa ay matitira. Nga lang, kapag isa yung namatay, at least may isa pang matitira mga farmer. So, tuloy-tuloy na lalaki yon. Okay? So, lalagay po natin ay dalawang seeds. Pero mga farmer, sa mga ibang mga seeds po na tinatanim natin, katulad ng sitaw, ampalaya, tig-iisa lang po. Dito lang po tayo sa pitsay naglagay ng dalawa kasi mura lang naman yung seeds ng pitsay. At panigurado naman na madali itong bilhin. Okay? So, dalawa po talaga ang tinatanim natin. Kasi nga kapag isa lang mga farmer at pag namatay pa, so wala na. Wala nang pang palit. So, ayan na. Kung gusto ninyo mga ka-farmer ng direct seeding, ay maganda po ito. Kasi ang kagandahan po nito ay mabilis siyang lumaki at tuloy-tuloy yung paglaki. Okay, kapag nalagay na natin sa tinaniman natin, tatabunan lang po natin ng kukunting tabon lang upang hindi po siya kainin ng mga langgam. Although coated naman po siya ng hindi kainin ng langgam. Okay? So, kunting spray lang po natin sa space niya upang maging moisture lang yung kanyang itaas. Dahil nga po may lumalabas pa. Pero sa aming cases po, tutubo rin po yan. Okay? So, mga farmer, kung ayaw mo itong direct seeding, pwede ka namang pwede mo namang gawin yung yung transplanted. Pero dito sa experience po namin yung direct ay mas maganda. Hindi po nai-stress yung ang kanyang mga ugat kasi nga po dire-diretso yung kanyang paglaki. So ito po yung mga halimbawa ng mga naitanim na po namin. Pero kung gusto niyo naman po yung transplanting, sa transplanting naman po ay yung advantage naman po niya kasi tatanim yung malaki na kagad at sigurado yung kukunin nyo po dyan ay yung maganda lang yung tumubo. Yung maganda po dyan mga ka-farmer, kapag kumuha ka agad ng malaking part at doon mo na lang ihiwa-hiwalay. Okay? So, tusukan mo dyan sa gitna bago mo ilalagay yung pitsay upang hindi siya masisira. So, ang proper po na paghawak ng ating mga pitsay po ay dapat hahawakan po natin siya sa dahon. Kasi yan po yung dahon yung kahit yung ibang parte niya kapag masira, yung dahon po kapag masira ay pwede pang palitan. Pero kapag yung nabali yung katawan niya, hindi na mapalitan. So, ayan, farmer, naitanim na po natin. At siguraduhin po natin na at least meron siyang 2 row left bago po natin siyang i-transport. So, kayo mga farmer, saan yung mas gusto nyo? Yung direct o yung transplanted? Pero ako, I do suggest mga farmer ay direct. So, ayan na. Kapag natapos na po natin, mag-prepare po tayo ng sabitan. Okay, sinasabit lang po namin ito sa nagpako po kami tapos sinasabit namin ng almost mga 1 foot yung layo ng bawat isa upang malaya silang makapaggalaw ng maayos. Okay? Bakit nga ba mga farmers self-watering plants ito? Kasi nga po, ang pitsay po kapag lumaki na, yung kanyang ugat ay hahaba at maaabot niya po sa ilalim yung tubig at mga farmer. Hindi lang yan tubig, yan po ay vermi-tea. Okay? Yung vermi-tea ay mabilis na pagpalaki ng ating mga leafy vegetable. So kapag nakaabot na po doon sa ilalim, kailangan niya munang ubusin yung tubig na yun, saka siya malalanta. Di ba mga farmer? Maiiwanan nyo ng mas matagal ang inyong mga halaman ng siguro mga 1 linggo na hindi nyo na kailangang dilig-diligan. Okay? Hindi nyo na araw-araw na didiligan at titingnan kung natutuyo na siya. So ito rin yung kagandahan mga farmer kapag ang inyong ginamit ay hinaluan nyo ng
sinunog na tabang. So, ayan mga ka-farmer, ready na yung ating self-watering plants. At kapag nagdilig tayo ngayon, hintay na lang tayo ng mga ilang araw hanggat may nakikita po tayong tubig sa ilalim. Yan po ay hindi pa po natin didiligan. Pero ka-farmer, take note ha. Hindi ibig sabihin self-watering plants, hindi mo na siya didiligan. Kailangan ka-farmer, hanggat maliit pa siya, hanggat may pa yung kanyang ugat, kailangan dilig-diligan natin ng pakonti-konti. Hanggat yung ugat niya hindi pa nakakaabot sa ilalim. At isa pong sinasuggest po natin ay gumamit po tayo ng fish amino acids. Sa susunod po na video, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito gawin. So, I hope mga ka-farmer ay na-inspired ko kayo na gumawa rin ng self-watering plants at magtanim sa inyong sariling bakuran at mag-harvest nito, matuwa at mag-enjoy. Salamat mga ka-farmer. Patuloy tayong magtanim. Happy farming! So, ang ganyan lang po. Abangan niyo po ang ating masusunod na video. Paalam!